paghahanda na gagawin po sa pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, Irene Can. Ating alamin, kasama po si Undersecretary Paul Gutierrez, Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Yusek Paul, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa ating lahat at salamat po sa imbitasyon. Ito pong pagbisita ni Ms. Irene Can ng United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression. Ano po ang kahalagahan at dahilan ng pagbisitang ito? Sa mga hindi po nakakaalam or hindi masyadong familiar, ano bang ibig sabihin pag nagpunta sa bansa ang isang UN Special Rapporteur? Well, unang-una, ang pagbisitang ito ay lilinaw lang din natin. Ito po ay walang kinalaman sa sinasabing ginagawang investigasyon po ng International Criminal Court, no? At ito pong pagbisita ni Ms. Irene Can ay gagawin po nating pagkakataon upang i-highlight po ang katotohanan na ang Pilipinas po ay isang bansang matibay sa pagtataguyod po ng mga karapatang pantao, lalo na po sa ating pamamahayag. At ang implikasyon po nito sa atin ay may bandera po natin o may bandila sa buong mundo na taliwas po sa sinasabi ng mga kritiko, sadya pong masigla at ikangay mayabong ang estado po ng pamamahayag at ng pamamahayag sa ating bansa. Good afternoon, Yusek Paul. Yusek Paul, ano po ang mga paghahandang ginagawa ng Presidential Task Force on Media Security sa pagbisita po ng UN official? Yan, salamat po sa tanong na yan. I'm glad to inform you na since last year po, no, around October, nung mabalitaan po natin, makumpirma po na darating na nga po si Ms. Irene Can, nakausap na po natin ang mga ahensya na gusto po niyang mabisita. Pangunguna po dito, siyempre po, yung Department of Justice. Gusto rin po niyang makausap ang ating DILG, kahit po ang ating Korte Suprema, ang mga leader po ng ating Kongreso, at kahit po itong mga partikular na mga lugar na gusto niyang puntahan, Baguio, Cebu, Tacloban, nakakagawa na rin po tayo ng koordinasyon sa mga opisyal sa mga nasabing lugar. And we will try, as a good host as we are known for our hospitality, we will try to make her visit, the visit, not only productive but also comfortable for all. Okay, so how long is she going to be here, sir? Well, she will be arriving on January 22 and she would be staying until February 2. Okay, so about 10 days 10 days. ang gugugulin niya sa ating bansa. And we hope na ma-accommodate po lahat ng kanyang hinihiling na makausap at mga lugar na gusto niya pong mapuntahan. Okay, sa mga gusto niyang makausap, no? Isa po dito ay si Laila de Lima. Yes, oo. At dito po sa bagay na ito ay ang tingin po natin ay hindi po ito dapat maging controversial sapagkat noon pong pinadala niya po yung kanyang komunikasyon na gusto niyang makausap si dating Senadora Laila de Lima, siya po ay nakakulong pa noon eh. No? Ngayon naman po ay pinakita po natin na siya po ay malaya na, although temporarily, no? So tingin po natin ay hindi po magiging issue ito. And besides, gusto ko pong i-stress, wala pong itinatago ang ating administrasyon pagdating po sa pagtataguyod ng karapatang pantao at pamamahayag sa ating bansa. So tingin po natin ay wala po tayong dapat ikatakot o ipangamba sa pagbisitang ito. So bukod po dyan, sino po yung mga notable na personalities po siguro at mga departamento? You mentioned the House of Representatives. Yes, opo. Inaayos po nating makausap na po mismo si Speaker Martin Romualdez. Siyempre po, hindi po mawawala dyan ang ating pong chairman sa PT-FOMS, si Secretary Boying Rimulya po ng Department of Justice. We understand yun din po mga opisyalis po ng NTF-ELCAC ay gusto rin po nilang makausap. Yun pong ating nasa National Security Cluster. At lahat naman po ng mga opisyal ng mga ahensyang nabanggit ay handa pong makipag-talastasan kay Ms. Irene Can. Yusek Paul, meron po ba kayong idea kung ano po yung mga issue or topics na gusto niya pong talakayin mula sa pagbisitang ito? At ano po kaya yung mga issue dapat po niyang tutukan?
Well, siyempre, batay sa kanyang mandato, freedom of opinion and expression, special rapporteur siya dyan, nakikita po natin na aalamin niya ano na ba ang mga nagawang hakbang ng administrasyon para po sa mga critical na issue ito. And we're happy to tell her and to inform the world na sa dinami-dami po ng task force na ginawa nung nakaraang administrasyon, mas minabuti po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-retain po itong Presidential Task Force on Media Security if only to show his commitment, his administration's commitment sa press freedom. Okay, and I understand this is her third time. This is the third time that a UN Special Rapporteur is going to visit the Philippines during the term of President Bongbong Marcos Jr. Yes, yun nga po pala, no? Maganda pong nabanggit po ninyo yan. I'm pleased to inform everyone na since 2007 po, up to the last administration, 3 bisita lamang po ng UN Special Rapporteur ang nangyari sa atin. Noong pong 2007, sa administrasyon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, isa. Noong pong 2015, sa administrasyon po ni Pangulong Noynoy Aquino, 2. And dito po sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., wala pa pong 2 taon, nakakatatlong rapporteur na po ang pupunta sa ating bansa. To show na, yun nga po, wala naman pong itinatago ang ating gobyerno pagdating po sa mga isyong may kinalaman sa karapatang pantao. It only shows how they feel the commitment and support po ng ating administration. So I think that's a very good thing po. Yusek Paul, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Well, sa atin pong mga kababayan ay ito pong pagbisitang ito ay dapat din po nating tingnan na isang oportunidad na maipakita po ang sinseridad po ng Administrasyong Marcos pagdating po sa mga sensitibong usapin ng karapatang pantao at pamamahayag. And we will try to show to our visitor kung gaano tayo po ka-hospitable, kung gaano po tayo accommodating. At bagaman po may mga nakikita tayong mga maaaring maging kritisismo, no? Ang gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis dito ay ang katotohanan na meron po tayong functioning judicial system, meron po tayong mga umiiral na proseso na bagaman maaari po may mga ilang kahinaan, di ba? Patuloy naman po nating tinututukan at ina-address ang mga kahinaan ito hanggang ika nga po ay maayos po natin ang buong sistema at proseso. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Paul Gutierrez, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.